Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw para nga po dito sa monitor natin na si Bagyong Ophel at si Bagyong Pipito. Unahin po muna natin si Bagyong Ophel. Ito nga po ay bahagyang humina pa. Si Bagyong Ophel nga po ay tinataglay pa yung 120 km/h malapit sa gitna at may pagbugso pa po yan na abot ng 150 km/h. Ito po ay nasa typhoon category pa rin at ayon nga sa European Center ay ito nga po ay mataas ang tsansa na maglandfall sa parte nga po ng Taiwan. At makikita naman po natin sa ating satellite image na inaabot pa rin po niyan ang extreme northern Luzon at northern Luzon, kaya asahan pa rin po natin may mga pabugso-bugso pa ng hangin at ng mga pag-ulan. At dito naman tayo kay Bagyong Pipito. Mamaya nga pong alas 8 ng umaga, posible nga mag-intensify na po ito bilang isang typhoon category. At ayon naman po sa European Center, hindi natin i-rule out yung posibilidad na ito'y umabot din po sa super typhoon category. At posible nga po magkaroon to ng landfall scenario sa may parte ng Catanduanes at ang entry point naman po niyan sa may parte ng Baler Aurora at ang exit point po niyan ay posible nga dito sa may parte ng La Union. Tinataglay po ngayon yan yung 110 km/h malapit sa gitna at may pagbugso na po yan na abot ng 135 km/h. At ang kanyang bilis naman ay umaabot nga po ng 35 km/h. Asahan nga po natin by November 16, maulan na nga po o mas mararamdaman na ng bahagya yan sa eastern section ng Visayas at ng Bicol region. At pagdating naman po ng November 17, expected na natin na ito nga po ay mararamdaman na rin po sa parte ng Central Luzon. Dito nga po sa inilabas ng European Center na wind map animation, dito nga po mapapansin natin yung si Bagyong Pipito ay possible nga po magkaroon niya ng landfall scenario sa may parte ng Catanduanes, Possible nga po around 3 p.m. 3 p.m. or rather 3 a.m. to 4:30 a.m. Madaling araw po ito posibleng maglandfall. And pagkatapos po niyan, posible po yan pumasok dito maglandfall sa may parte ng Aurora. Around naman po yan, posible po yan maglandfall diyan mga possible po alas 7 ng gabi. Papasok po yan around 6 to 7 p.m. Then babagtasin nga po niyan yung Central Luzon at lalabas po yan dito sa may parte ng La Union. Possible naman po November 17 ng alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Ito nga po ay lalabas ng landmass ng ating bansa. So posible nga po pagdating ng bago po ng mag-alas 12 ng midnight ay yung pinakasentro po niyan ay nasa West Philippines na. Pero again, inuulit natin dahil nga malayo pa po itong si Bagyong Pipito, ito po ay marami pa pong posibilidad na magbago. Depende po yan sa makikita nga natin ito yung pagbugso ng hangin dito nga po sa parte ng China. Pwede pa po yung mas umangat pa or posible pa po yung bumaba. Depende po kung ano yung magiging sitwasyon ng pagbugso ng high pressure area at ng posibleng northeast monsoon o yung possible natin na amihan. Kaya iba yung paghahanda na nga po sa ating mga kababayan, lalong-lalo nga po dito sa may parte ng Batanes, rather ng Catanduanes, na unang-unang posibleng maapektuhan ni Bagyong Pipito at ang next in line po niyan, possible nga po sa Baler Aurora at lalabas po ng La Union. Sana po yung mga nabanggit na lugar ay makapag-ready na habang malayo pa nga po itong si Bagyong Pipito. So expected nga po natin ngayong araw dito nga po sa may parte ng extreme northern Luzon, sa may Babuyan Group of Islands and Cagayan, heavy to intense rain pa rin po tayo dyan.
And then, sa may parte naman ng Ilocos Norte, Apayao, Abra, ay moderate to heavy rain po tayo dyan. At maging dito nga po sa parte ng Batanes. By November 16, so expected na nga po natin, dito nga po sa may Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar ay heavy to intense rain na po tayo dyan. Habang sa Camarines Norte, Quezon, Masbate, Biliran, Leyte, Samar ay moderate to heavy rain na po tayo dyan. So dito naman po, no, by November 17, ito po, linggo, araw ng linggo po ito, no. Expected na po natin intense to torrential rain, no, yung aabot dito nga po sa may parte ng Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, sa may parte ng Quezon. Kaya mag-ingat na nga po at maghanda yung ating mga kababayan dyan. At heavy to intense rain naman sa Albay, Sorsogon, Northern Samar, Marinduque, Laguna, Bulacan, at kasama rin po ang Nueva Ecija and Aurora. Moderate to heavy rain po, expected natin yan sa may Nueva Vizcaya, Quirino, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bataan, Metro Manila, Cavite, and Batangas. Kasama rin po ang Romblon, Masbate, Samar, Eastern Samar, Biliran, and Leyte. Yan po yung mga posibleng magiging expected natin na ulan na babagsak sa ating lugar na nasa 50 to 100 mm nga po. Yung storm wind signal nga po, no, nagtaas na po ng mga storm wind signal number 1 ng bagong Pag-asa DST kanina, at expected pa natin, no, na mas tataas pa po yan habang papalapit itong si bagyong Pipito. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, papapansin nga natin by November 16 ng alas 8 ng umaga, ito nga po ay mararamdaman na dito nga po sa may parte ng eastern section ng Visayas. Then, pagdating naman po ng November 17 ng alas 8 ng umaga, ito nga po ay nasa parte na nga po ng eastern section ng Bicol region at panigurado nga po na nararamdaman na at nananalasa na nga po ito sa parte ng Bicol region. Pagdating naman po ng November 18, posible po nakalabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Kung makikita nyo po, yung paglabas niya, sakto-sakto po paglabas niya sa West Philippines natin, ay doon na po yung malakas na pagbugso muli ng hangin na nanggagaling sa parte ng China. At ito na nga po yung possible northeast monsoon o possible natin amihan. At yung high pressure area natin na nandito nga sa may parte ng China ay lilipat po yan dito sa may parte naman po ng karagatan ng Japan. At pagdating naman po ng November 19, dito po dahan-dahan ng hihina si bagyong Pipito, at by November 20, dito po ay as low pressure area na lamang siya. Then November 21 and 22, possible nga po malusaw na po siya. At kung mapapansin nga po natin sa mga nagtatanong kung meron nga po bang kasunod si bagyong Pipito, until November 24 wala po tayong nakikitang anumang posibleng panibagong bagyo na mabubuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya again, inuulit po natin, si bagyong Pipito po, since malayo pa po yan, marami pa rin pong posibilidad na pagbabago sa kanyang direksyon. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano pa nga ba yung mga posibleng pagbabago sa senaryo ni bagyong Pipito at ni bagyong Opel. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.